So, hey guys, and welcome back to my channel. And for today's vlog, kagigising ko lang, no, and kakatapos ko lang magbili. And ngayon, tuturuan ko kayo, no, kasi ngayong araw, mag-ano ko ng mga halaman ko. Magkaiba ng sa gilid niya. So, gusto ko lang pakita sa inyo guys. Yung mga tao kasi dito guys, nasabi sa akin ayusin ko lang guys. So, sinasabi sa akin dito guys, yung mga tatanungin dito na gawin mo to para tumangkad agad, para maging maganda yung tubo ng halaman mo. So, ipapakita ko sa iyo, no, yung tutorial or tips kung paano maging maganda yung halaman mo, paano din tumangkad agad or maging maganda yung pagtayo ng halaman or ng mga gulay na halaman. So, ako, ang mga tanim ko is mga gulay na yun, halaman ko, mga gulay. And then, ginawa ko yun, yung mga payo ng mga tanim dito. Naging maganda yung halaman ko, no? Mabilis silang lumaki, mabilis silang lumaki. So, first thing first, ang mag-share sa inyo. Shadow ko. So, maliit lang ng halaman. And ngayon, kung marami kayong halaman, so, pwede naman, it takes time na pag ganun ka, no? Kunyari, naunahan mo yung isang yard mong ganun, kinabukasan, ganun. Okay lang din yun. Basta, ganun mo lahat. So, ang gagawin mo to is every 2 weeks or, ayun, para sa akin mas maganda 2 weeks. Or, kung masipag kayo na magganito, 1 week. So, pang ganito ka ito mga first week na ata, since na ganito ako, or 2 weeks na. So, ngayon magkakain ulit ako. Kasi, ang maganda dito guys, kapag ginagawa yung gilid ng halaman, yung ugat hindi lumalabas. And kapag tinatabunan na siya, parang bumababa yung lupa. Parang gano'n sa akin. Bababa yung lupa. Parang tinatabunan mo ng bagong lupa. So, para dun siya kumuha ng roots, kakalat, and bubunga ulit siyang tatayo ng maganda. Ganun. Yun lang yung para sa akin guys, kasi sabi nila pag tinatabunan ko nga yung maganda yung tubo, maganda yung tayo. So ngayon, gagawin ko na, and bago pala gawin yung mga mga quick video lang naman mamaya. Kaya huwag kayo mag-alala. Ang next, diba ito yung first na kailangan natin shovel. Ayun, medyo madumi ko kasi yung second naman is, syempre, kailangan mo naman diligan guys, yung kailangan naman diligan yung halaman mo everyday. Maganda po kasi maano yung araw tsaka yung pagdilig. Basta ka naman ako siya ginagawa. And ayun, syempre, lahat ng halaman ko, inaano ko lahat ng may tubig. And dapat hindi masyado guys yung sobrang tubig doon din ako nagkamali dati, no? So, sobrang tubig ko namamatay. Yung sa ilalim ng roots, parang lumuluwang ba, ganun. Parang, naglulus yung kapit niya sa lupa dahil sobrang, tubig. Kaya, ayun, hindi ko ginagawa yun kapag isang ganun or dalawang ganun lang sa area na-stream na yun. Basta makita ko lang na may, tubig sa halaman. So, pag nalagyan ko na, next na. So, dapat sakto yung tubig nyo para hindi mag-lose yung
sun, ganun. From morning hanggang hapon. Pero pag sabi kasi nila, pag na-oversun na, masusunog yung leaves. Ewan ko lang kung totoo. But yung mga lamang kasi, medyo na, maano yung araw. Ayun. Pag sa umaga, kaunting araw. Hanggang sa, parang gawin ng gano'n yung araw. Sa best halaman. Mga tansong gulay. Ganun. Ang last naman, para maging magandang halaman natin, syempre, abono. So, yun, abono. So, yung abono ko is, yung last ko is abono. Yung abono ko ay yung ulit ko. Nano ko lang sa gilid. Ay, yung isa, parang lampa. Ito yung root. Ito yung root. Ganyan siya. Dapat hanggang dito. Kasi, ako nung nagtanim ako, and ako, siyempre bida-bida ako, meron ako mga halaman na maganda. Pag ano ko guys, ng abono, talagang sakto sa sakto sa roots. Sakto sa dito yung tangkay, ito yung nilagyan ko pa bilog. Bilog na may abono. Namatay guys. Ang dami kong namatay na halaman. Nakatangaan ko nun. And, siyempre, namatay na tututo sa mga mistakes natin. Hindi ko na siya ginagawa. So, dahil nanood din ako ng mga tutorial, ito yung tangkay. Hanggang dapat dito. Ano yan ang kamay na guys? Halmeto. Ito yung tangkay. Hanggang dapat dito. Okay, mag-alala guys, mag-i-expand naman yan, yung abono na yan. Siyempre, kung ano din yung lupa ng pinag-anoan mo, doon din siya, mag-aano no, niya yung lupa mo, patatabain niya. So, huwag kayo mag-alala, kasi ganyan din yung naano ko. Yung nagtatanim ako. Nagtataka ako ba't ang layo naman, paano naman na-effective yung paglaki or pag maganda yung plants ko. So, ayun, ko na, nagets ko na kung bakit kailangan malayo. So, tawag dito sa dampa method. So, yun lang guys. Ngayon, ipapakita ko na kung paano yung paggawa sa gilid ng paghahalaman natin, pagbubulay natin. Pakita ko dito sa kung pinapesto ko. So, tulad abono ko guys, is lang na mga manok na simula naman ako wala naman na poison. And may bakod kasi yung ko, yung paghahalaman ko. So, sa ko pinapesto yung halaman. Yung gulay ko. May harang. So, mas maganda guys, harangan nyo na pagkatapos yung, or bago kayo mag-abono, harangan nyo yung yards nyo, or garden nyo. So, para walang madamay, mamatay na manok, or anything na hayop na pigilan, or kakainin. Ayun, ilayo nyo guys sa mga bata. Basta sa mga pwedeng iabot. Kasi mataas. So, and dapat secure guys yung pagbalot ng abono nyo. Dapat walang nahulog or butas. Ayun. So guys, mapakita ko yung tips ko para maganda na So, ganun guys yung pagka. So, makikita. So, ano yun lang guys, nasa gilid lang. Huwag dun sa pinaka. Kasi sa gilid lang. So, ano yun guys, sa pinaka kasi makakapagpapagpapag. So, ganun sa gilid.
na lahat. Ayan, ganyan siya guys. Ayan. Ayan guys. Bungkal yan lahat. Ayan, okra ko na po. Pati sa luyot. Lahat guys na may tangkay na ganyan. Ang bubungkalin nyo. Kung masipag kayo guys, kung gusto nyo maging mas maganda yung ano, yung halaman nyo. So, ganun. So, ito guys. Ito guys yung hapon. Dito siya taas. Kasi ang dami na ang mga. Ganyan siya. Hello. Yan guys yung hapon. So, yun lang guys for today's vlog. Ayan. Yun lang guys yung isi-share ko na. And that's it for today's guys. Thank you for watching. Bye!